So we are the clutch team, and so the report namin is yung about sa shape namin and kung paano ba nag-work to and yung functions niya per line. Then in library, which is yung include glad.h. Yung glad is, ang purpose ng glad is to generate pass forms in a specific code in OpenGL functions, and nag-add sila ng .h, which is makikita nyo sa tabi ng glad. Yung h na is headers operations functions in OpenGL para mas madali at mas madali siyang mag-code din. They include GLFW, which is yung graphics library frameworks, which is ang purpose niyan is para ma-provide ng mga programmers na mag-create and the same time mag-manage sila ng Windows in OpenGL. Then in next line is yung include iostream is library input output. So dito na nga yung void natin is yung natin yung window. Then sa settings natin is yung constant unsigned integer, which is yung dinidefine nito yung width and height, which is yung lapad and haba ng isang window, which is yun makikita yung 800 and 600. Then sa constant char naman natin, which is yung vertex shader and pragma shader. So ang ginagawa ng vertex shader is to set the position of color coordinates position of the shape window. Then the fragments shader naman is set a fixed color fragments fragments. So which is yung vertices is sineset niya yung position ng shape of window, which is yung coordinates niya. Then yung fragments naman is pangkulay siya. Ito makikita niyo dun sa fragment shader, pwede mo siyang i-adjust kung ano yung gusto mong kulay. If ni-remove naman, mapapansin nyo yung nasa open and close parenthesis is that yung color ng yung shape mo yan. So pag tinanggal mo yan is magkakulay white lang yan. So pag nag-add ka ng ganyan like 1.0f is para magkaroon siya ng kulay, yun nga, pang kulay. And the next line is which is yung int main, which is main function of the program yan. Then so ito naman yung sa natin graphics library frameworks initialize and configure is kwan yan, version and profile ng graphics library frameworks mo. Ito naman sa asterisk if gumana ba to or if kung na-handle ba nung kung handle and compatibility ba siya sa Mac OS mo, which is yung Mac operation system. Then so proceed na nga tayo for the function code natin, which is in the comment yung graphics library frameworks window creation. So dito na papasok yung pag-create ng window natin. Then sabi dito is ang purpose yan is to create a graphics library framework windows, checks for success, set the context and register a callback for frame buffer size changes. Dito guys, so papasok dito. So makikita nyo sa graphics library framework set frame buffer size callback window. Success yung pag-create natin ng window natin for OpenGL. Then this is mapansin nyo dyan, sabi nyo nga dito, mas important din gumamit ng glad to load OpenGL function pointers. Glad yun na race platform for specific code for loading OpenGL functions. So yun na nga. Then for our next function code, this is yung natin. So dito na papasok ng build, gagawa and paggawa ng natin shader program is i-build niya, then i-compile niya yung two shaders.
So dito na papasok yung vertex shader and then fragment shader. So after makakreate ka ng ganyan, then then ang purpose ng ililink ng shaders. So ano nga ba tong tatlong shaders na to? I-explain natin yan isa-isa kung paano nagpa-function yung OpenGL namin. So sabi nung for the vertex shader is the code segment compile the vertex shader in OpenGL. It creates a vertex shader object, set code source, compiled it, and check for compilation success. Kung may errors, ibabalik to in irrelevant information. Sabi niya nga, kung may errors, mag-ulit na naman siya yung informations niya. So yun yung functions ng vertex shader natin. Then the fragment shader naman natin is the same lang din siya. So mag-compiles mo din yung fragment shader in OpenGL, then magka-create ka ng fragment shader and object compiles it if checks for success compilations. And this process is to make sure na goods yung pag-set up mo ng OpenGL shader program. So ayan, akma sa vertex shaders compilation siya guys. So dito na papasok yung link shaders natin guys, which is yun na mapapansin nyo. Then ang purpose naman ng link shaders is i-compile nyo yung shaders, which is yung fragment shader and vertex shaders. So sabi nga ang pagkakaano ko nga dito is if the links compile vertex and fragment shaders into a complete shader program. So isi-check niya yung vertex shaders natin and fragment shaders natin kung wala ba siyang errors and successful yung pag-compile natin yung both shaders natin. Then if hindi naman, yung gagawin naman ng link shader is pag may errors yung pag-process ng two shaders natin is hindi siya kumbaga hindi siya magpa-function. So then if so mapapansin niyo dito, then if naman yung successful naman yung natin, yung pag-link ng fragment shader natin and vertex shader, kung walang conflict dun sa two shaders natin, is ang gagawin niya is i-delete niya yung mga individual shaders na pag di na ito kailangan. So yun yung purpose ng link shaders natin guys. I-delete niya yung mga unnecessary shaders na hindi naman na dapat kailangan. So yung mga important lang is yun yung yung i-delete niya guys. So yun pag mapapansin nyo dito guys sa graphics library sa natin is delete shader, vertex shader, and the fragment shader natin siya guys. Kung naman, sabi niya nga error shader program link failed, then yun nga i-check niya, yun yung purpose nung link errors, link shader. Then so dito naman tayo guys sa natin, set up vertex data and buffers and configure vertex attributes. So kung mapapansin nyo guys, yung namin, yung first pyramid namin is naglagay lang kami dito ng, yung purpose nito, yung makikita nyo sa left, top, right, bottom is yung adjust ng coordinates at coordinates ng aming ship, yung tangkad, and yung sa left nya, yung adjust mo ba or hindi na. Then yun yung basta i-adjust na yung line ng namin, ng pyramid namin. Then sa naman, sa second pyramid namin is nagdagdag kami ng namin ng isang shape na naman, is para mapag-combine namin yung two pyramid guys, then to make a unique shape, is nagdikit siya guys. Then nagkaroon na magdikit, i-explain natin, lararan natin yan later guys. So yun na, mag-a-adjust yun, after magdikit yun is makakabuo kami ng isang shape na very unique, is
mapapakita namin mamaya guys. Yun lang naman guys, yung adjust mo lang yung coordinates ng ng aming shape, which is yung left, top, right, bottom. Yun yung purpose lang guys, yung both side ng shape namin. So let's proceed in So, sa naman natin, sa VBAO, which is yung vertex buffer object, and then yung BAO natin is vertex array object. So, i-explain ko na lang tong functions code namin kung paano ba gumagana dito. Then yung explain ko din yung VBAO and BAO kung paano yung functions nito sa OpenGL program natin. So sa BAO, vertex buffer objects, this is a memory buffer to sa GPU, at dito ini-store yung vertex data tulad ng position, colors, textures, and coordinates ng ating shape. So kung mapapansin nyo dun kanina, dun sa in-explain ko kanina dun sa una, so makikita mo yung mga yung mga context dun, this is yung nakapaloob dun is yung mga positions, colors, textures, and coordinates ng ating Windows, yung shape natin. So sa BAO naman is vertex array object. Dito in-excapulate yung vertex attribute configurations, at dito nyo rin tinatrack kung paano ang vertex attributes ay na-store ng positions, colors, textures, and coordinates. So yun yung pinagkaiba ng VBAO and BAO. So ang BAO ay parang instructions siya ng manuals na nag-explain kung paano gamitin yung information sa loob ng VBAO. Ito yung tumutulong or nagde-define or tumutukoy paano basahin o ipakita yung context sa box 6 na yon. So yung kanina guys, yung explain ko just like that. Then so dito na papasok yung natin guys, yung sa natin sa VBAO creations data filling. So itong purpose na ito is make a labeled box VBAO, tas lalagyan mo siya ng informations para sa vertices tulad ng kulay, position, textures, shape, tas kada box ay may informations na nakalagay doon. So sa VAO naman natin, so pag setup na natin to guys, kung mapapansin niyo dito sa second setup, directly bind the different BAO, the next few lines, second triangle setup. So sa setup na tayo guys, gagawa ng manual VAO, i-explain niya paano gamitin yung information ilalagay sa box ng vertex buffer objects natin. Is yung manual na may instructions kung paano i-interpret at ipakita yung data na nilagay mo sa loob ng VBAO. Example na dito is yung position ng ating vertices and etc. And that's how it works yung mga functions code namin dun sa OpenGL namin. So yun na, kung sana nag-gets nyo kahit unti yung ano ba yung functions ng aming ginawang shape. So yun.